Magandang umaga mga kababayan, ngayon ay June 19, 2025 at nasa ikapitong sunod-sunod na gabi na tayo ng putukan. Sa Israel, humihiyaw na naman ang red alert sirens nang maglunsad ang Iran ng dalawang magkahiwalay na missile wave. Una, humigit kumulang 15 Fateh 10 ballistic missiles. Sinundan ito matapos ang 40 minutes ng second wave na may 10 projectile. 90% ng mga ito ang naswat ng Iron Dome at Arrow 3, ngunit 5 ang dumaan. Tumama ang dalawa sa isang diesel depot sa Ashdod, dalawa sa residential block sa Haifa at isa sa kalsada malapit sa Ben Gurion Airport. Pinakamahusay na tala ngayong umaga. Nadagdag ng 4 ang bilang ng Israeli fatalities. Umakyat na ito sa kabuuang 24 na napatay simula Friday. Habang mahigit 800 ang sugatan ayon sa updated IDF casualty tracker. At for the first time, nag-launch ng kakaibang missile ang Iran. Sinasabi na posible ito ay isang Khorramshahr-type missile, isang uri ng long-range missile ICBM. Di pa man natutuyo ang usok, rumagasa naman ang Operation Night Falcon 4. Halos 50 Israeli F-35I at supporting drones ang sumalpok sa 40 high-value sites sa paligid ng Tehran. Anti-tank guided missile factories, centrifuge assembly sheds, at communications relays ng IRIB. Ayon kay Brigadier General Effie Defrin, may full air superiority na tayo. Tinatanggal namin ang backbone ng missile pipeline. Sa parehong oras, isang Iranian Shahed reconnaissance drone ang na-intercept ng IAF sa Golan Heights. Walang pinsala, walang casualty. Sa ground, lumobo more than 224 ang kumpirmadong Iranian death toll, karamihan sibilyan mula sa Isfahan at Natanz, pero posible raw itong mas mataas dahil patuloy ang near-total internet blackout sa ilang probinsya. Habang bumubulusok ang mga missile, umiingay din ang politika. Mamayang hapon sa Washington, nakatakda ang isang closed-door situation room huddle. Kinumpirma ni President Donald Trump na malaki ang mangyayari this week. Kasabay nito, tumatawid na ang USS Nimitz Strike Group patungong Arabian Sea, kompleto sa 3 missile-guided destroyer at suporta ng KC-10 mid-air refuelers, paghahanda kung sakaling kailanganin ang GBU-57 bunker buster laban sa Fordo uranium site na hindi kayang maabot ng Israel. Ilang military source din ang nagbulong na pina-fast-track na ang staging ng B-2 Spirit bombers sa Diego Garcia para sa posibleng precision strike window. Sa Tehran, ikalawang beses nang humarap sa kamera si 86-year-old Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei mula nang pumutok ang digmaan at muling isinumpa na walang surrender. Mariing banta niya, kung makialam ang Amerika, irreparable damage ang kapalit. Pinatayog pa ni Foreign Ministry spokesman Esmail Baghei ang rhetoric. Nakahanda raw ang Iran na mag-mine sa Strait of Hormuz at magpaulan ng missiles sa anumang US base sa Iraq o Syria kapag tumawid ang Washington sa Red Line. Sa kabilang linya, pinasaringan ni Trump sa X Space. Iran wants to talk, maybe we will, maybe we won't, but unconditional surrender pa rin ang hinihingi ko.